Guys, it's what time. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang mga ibang kaganapan sa paghahanda namin sa kasal ng aking kapatid. Dito sa bundok, hindi uso ang catering. Nakdakan ka no. Ariloy, bagpagaon na kami na kalatog-tog ya. Kailan na kami nga. Ayang kaya da. Dito sa bundok ay hindi uso ang catering pag may okasyon. Lahat ng may alam sa pagluluto ay sila na ang kusang pumupunta, mga relatives, friends, lalong-lalo lang sa mga kapitbahay, family, sila na yung nagtutulungan at kusang tumutulong pag may ganitong okasyon sa amin. Hindi mo na kailangan magbayad ng libo-libo para lang may magluto or maghahanda kapag may handaan. Sa araw na ito pala ay nagkate kami ng isang malaking kalabaw, buong kalabaw na ihahanda sa kasal ng aking kapatid. Tapos may dalawa pang baboy para sa mga hindi kumakain ng karne ng kalabaw. Ito pala ang aming mga pinsan, mga tito, mga bayaw, at saka may mga asawa ng mga pinsan namin, relatives, ito lahat sila. Isang buong kalabaw ang hinihiwa para sa iba't ibang klase ng putahe. Ayan, may kung makikita nyo, iba yung naghihiwa, iba yung nagluluto, naghahanda ng mga rekado, at si tita isa rin sa mga naghahanda para sa nagluluto para sa kanin. So dito may iba't ibang gawain. So, syempre maraming gagawin, maraming ihahanda. Kung hindi ka naman marunong magluto, huwag kang mag-alala kasi marami ka namang maitutulong. Paghuhugas, paghahanda ng kahoy na gagamitin sa pagluluto, paghuhugas ng mga simpleng ay yung mga iluluto nila. Kung mapapansin niyo ay puro lalaki ang naghahanda ng pagkain. Dito sa amin ay hindi talaga nagluluto ang mga babae maliban lang sa luto ng kanin. Kung mapapansin niyo lahat sila ang gumagawa, nagluluto, naghahanda at hanggang sa matapos ang lahat-lahat. Kaya kung gusto mong mag-asawa at gusto mo ng libreng chef, ay dito ka na lang sa amin, char.